Kabanata 1651, 4th Grade Low Rank Materials. Hindi makapaniwala sina Felix at Harris nang makita ang mga materyales na inilabas ni Severin. Hindi nila inakala na susubukan ni Severin na mag-refine ng isang 4th grade low rank na peel. Kapag nagtagumpay siya, walang duda na isa siyang 4th grade low rank na alchemist. Sa ganoong sitwasyon, malaki ang posibilidad na na-scout na siya ng kanilang sect leader at inayos na ang tirahan niya sa sekta. Dahil dito, wala na silang magagawa kung si Severin nga ay isang 4th grade low rank alchemist na pinayagang manirahan doon. After you, then. Wala na akong magagawa kundi amining talo ako kung magawa mong maayos ang peel mo. Hanggang 3rd grade high rank lang ang kaya ko. Hindi ako makagawa ng mas mataas pa doon, sabi ni Igor matapos mag-isip ng ilang sandali. Ilang buwan na niyang sinusubukan na gumawa ng 4th grade low rank na peel ngunit kaunti lang ang naging progreso niya. Hindi pa niya nakakamit ang breakthrough para maging isang tunay na 4th grade low rank alchemist. Ang tatlong 4th grade low rank alchemists na nilapitan niya para humingi ng payo ay hindi ganoon kasigurado na magtuturo sa kanya. May mga pagkakataong binigyan pa niya sila ng inumin at inalok ng ilang mahahalagang bagay, ngunit ang kapalit lang ay pinayagan siyang manood ng pagre-refine nila ng peel ng tig-iisang beses. Kaya naman, kahit magtagumpay man o hindi si Severin, ang pagkakataong makapanood ng isang 4th grade low rank alchemist ng libre ay napakahalaga para kay Igor. Plano niyang pag-aralan ng mabuti ang bawat galaw nito at maging handa na hindi muna gumawa ng sarili niyang peel. Kapag sinubukan niyang sabay na gumawa at manood, siguradong hindi niya mabibigyan ng tamang atensyon pareho. Ayaw niyang masayang ang bihirang pagkakataong ito. Ngumiti si Severin dahil alam na niya ang iniisip ni Igor, pero hindi niya yun inintindi at nagsimulang painitin ang kanyang furnace. Hindi ba dapat nandito si Igor? Tanong ni Harold Rigg, isa sa mga 4th grade low rank na alchemists, nang dumating siya sa courtyard ni Igor. Inasahan niyang makikita si Igor at ang mga apprentices nito, pero bakante ang buong courtyard. Tumingin-tingin siya hanggang sa makita niya ang grupo sa katabing courtyard na kilalang tanyag dahil sa lokasyon nito. Nagmamadali siyang pumunta roon para tawagin sana sina Igor, pero nagulat siya nang makitang may isang binatang gumagawa ng peel at pinapanood sila ng grupo. Lalo siyang nagulat nang makita ang 4th grade low rank materials ni Severin. Isa ba siyang 4th grade low rank alchemist? Kailan siya sumali sa sekta? Bakit hindi ako nasabihan tungkol dito? Bulong ni Harold kay Igor. Bumulong pabalik si Igor. Bago lang siya kaya hindi ako sigurado kung tunay siyang 4th grade low rank alchemist o nagkukunwari lang. Pero agad na namangha sina Igor at Harold habang pinapanood ang paraan ni Severin. Kahanga-hanga ang bawat galaw nito, ang eksaktong paghawak sa bawat sangkap, tamang timing, at mahusay na kontrol sa apoy. Nakikita nilang lampas ito sa ordinaryong antas. Punong-puno ng tuwa sina Felix at Harris. Unang beses nilang makakita ng isang 4th grade low rank alchemist na gumagawa ng peel. Noon, limitado lang ang kaalaman nila sa alchemy at puro 3rd grade low rank lang mula kay Igor. Hindi rin naman madalas mag-demonstrate ang kanilang master. At hindi pa sila nagkakaroon ng pagkakataon na mapanood ang kahit sinong 4th grade low rank alchemist. Kaya ang pagkakataong ito ay isang malaking biyaya para sa kanila. He's almost done. Napakabilis at napakahusay ng teknik niya, sabi ni Harold, na medyo napapahiya matapos mapanood ang ginagawa ni Severin. Rice, sigaw ni Severin matapos ang wala pang kalahating minuto mula nang magsalita si Harold. Tinaas niya ang kamay at marahang pinaangat ang peel sa harap nila. Nagtagumpay siya, ibig sabihin, isa talaga siyang 4th grade low rank alchemist. Hindi makapaniwala si Felix sa galing ni Severin. Sa loob-loob niya, napag-alitan niya ang sarili dahil minamaliit niya si Severin at nagpakitang gilas pa sa harap nito. He's a 4th grade alchemist. Hindi malaman ni Igor ang mararamdaman. Masaya siya dahil nadagdagan ng isang malakas na alchemist ang kanilang sekta, pero pinagsisisihan niya na parang naging komprontasyon ang una nilang pagkikita. Nahihiya siyang humingi ng payo kay Severin balang araw dahil masyado niya itong na-offend. Impressive. Isa itong elite quality 3-line peel, sabi ni Harold matapos lumapit para tingnan ng mas malapitan.
Bahagyang nanginginig ang boses niya. A three-lined pill. Nabigla ang lahat. Agad silang nagmadaling lumapit para tingnan ang pill. At nang makita nila, totoong elite quality three-lined pill na iyon. Unang beses nilang makakita ng ganoong uri. Ang paggawa ng elite quality pill ay patunay ng halos perpektong mastery ng alchemist sa bawat detalye ng proseso. Ang pagbuo ng isang elite quality 4th grade low rank pill ay patunay na ang antas ni Severin ay mas mataas kaysa mismong pill na ginawa niya. You're not just a 4th grade low rank alchemist, are you? Tanong ni Harold, na halatang kinakabahan. Alam niyang nalagpasan na ni Severin ang kakayanan ng kahit sino sa kanila, maging 4th grade medium rank o low rank alchemist man. Tumango si Severin. You've guessed correctly. I'm not a 4th grade low rank alchemist. I'm a 4th grade medium rank alchemist. 4th grade medium rank alchemist. Hindi makapaniwala si Felix. Muli na naman silang hinigatan ni Severin ng mas mataas pa sa inaasahan nila. No wonder. Kaya pala pinayagan siyang dito tumira. Hindi ko inakalang ganito siya kagaling, sabi ni Harris. Naalala niya kung paano pa tinawag ni Severin na parang seniors niya sila. Hindi na siya nakaimik at naisip na sobrang humble pala nito. Did you just say na inayos ang tirahan niya rito? Sagot ni Harold na parang nablangko sandali. Pagkatapos ay natawa siya. Haha, syempre, ang ganitong kalibre lang ang karapat-dapat sa respeto ng lahat ng alchemists at sa pribilehiyo na manirahan dito. Ngumiti ng mapait si Igor at lumapit kay Severin, bahagyang yumuko bilang paghingi ng tawad. Sincerely hope you can forgive my disrespect earlier. Hindi ko alam ang totoong antas mo. Napakahangal ko para hamunin ka. Did you make some sort of bet with him? Tanong ni Harold na may kakaibang ekspresyon. Ang pagmamasid niya sa galing ni Severin sa paggawa ng pill ay sobrang nakatulong sa kanya. Alam niyang makatutulong ito para tumaas pa ang antas niya pagkabalik niya at pagninilay sa mga natutunan niya. Tumango si Igor nang may sama ng loob. Hindi ko inasahan na may ganito kalakas na alchemist na sasali sa sekta natin. Ngumiti si Severin at nagsalita, ahem. Well, natalo ka sa pastahan, kaya dapat mong ibigay. I will address you with the utmost respect from now on. Napaka-inspirational ng ipinakita mo at marami akong natutunan. Sana maging mabait ka na turuan kami kung magkaroon ng pagkakataon. Lubos akong magpapasalamat, sabi ni Igor habang inilalabas ang 10 4th grade low-rank spiritual herbs para kay Severin. Maraming alchemist ang may pagkamataas kapag kaharap ang mga disipulo o protectors, at nagiging magalang lamang kapag mas mataas na alchemist ang kausap. Mahirap gumawa ng breakthrough sa alchemy, at ang pagtuturo ng mas bihasa ay maaaring maging susi para gumaan ang progreso nila. Malaking tulong ito para makatipid sila ng oras sa landas patungo sa mastery. Tinanggap ni Severin ang spiritual herbs at sinabing, well, katabi lang ng bahay ko ang bahay mo. Magkapit bahay na tayo ngayon, hindi ba? Nagpakilala naman si Harold. My name is Harold, 4th grade low-rank alchemist ako. Sana maturuan mo rin ako balang araw. Ngumiti si Severin. Siyempre, pareho tayong naglilingkod sa sekta bilang mga alchemist, kaya pwede kayong lumapit kung may tanong kayo. Huminga ng maluwag sina Felix at Harris nang makita nilang napaka-mapagpatawad ni Severin. Napaka-magnanimous ng aura niya. My name is Igor, master ng dalawang iyan. Ako ang kapitbahay mo, at ang bahay na katabi ko ay kung saan nakatira si Elder Harold, sabi ni Igor. That's good to know, sagot ni Severin. Marami pa tayong oras para mas makilala ang isa't isa. We'll excuse ourselves then. See you around. Agad na umalis si Igor kasama ang iba. Pagkaalis nila, ngumiti si Sheila. Grabe, nagmamagaling pa sila kanina. Nakita mo ba kung gaano sila na-shock nung pinanood nilang mag-refine si Severin? Sagot ni Sofia, kasi bago pa lang tayo dito. First time nila tayong makita at hindi nila alam kung sino tayo. Kaya hindi nakakapagtaka na ma-misjudge nila tayo. Pero hindi ko rin nagustuhan kung gaano sila kayabang nung una. Buti nakuha nila ang dapat sa kanila sa huli. You heard what my uncle master said earlier. Bago pa lang tayo dito sa sekta, kaya magpahinga muna tayo ng ilang araw, maglibot-libot, at puntahan ang mga kalapit bayan.
Isama mo rin si Celine, sabi ni Severn. Pagkatapos ay nag-isip siya sandali. Pero kailangan ninyong seryosohin ang training ninyo pagkatapos nito. Mas mabuti kung makagawa kayo ng breakthrough bago tayo mag-explore ng Paradise Secret Realm. Alam ninyong may 12 tokens at karamihan ay nasa mga first tier at second tier sects. Delikado na pumasok sa Paradise Secret Realm nang mababa ang attainment. Kailangan ninyong pataasin ito ng husto. Tuwang-tuwa si Sheila pagkadinig niya, pero nagtanong siya para makasiguro. Ibig sabihin pwede akong sumama sa inyo. Tumango si Severn. Pwede, pero kailangan mong paghusayin ang attainment mo. Delikado kung mahina pa ang lakas mo pagpasok natin. Hindi ko kayang siguraduhin na lagi akong nasa tabi mo. Ang pangunahing tungkulin ko ay hanapin ang Black Tower. Pagkarinig nito, yumuko si Celine, halatang nanghihina ang loob. Mukhang hindi ako makakasama sa inyo. Natawa si Severn sa reaksyon ni Celine. Haha, malakas ka na talaga Celine, pero kailangan pa rin nating magsikap. Kahit hindi ka makakasama ngayon, baka sa susunod na pagbukas ng Paradise Secret Realm ay may pagkakataon ka na, siguro hindi. 6 na taon pa iyon at masyadong maikli ang panahon. Pero kung makakapag-progress ka ng mabilis, baka malampasan mo pa ang isang saint pagdating ng araw. Napahadyak-hik si Celine at nagsabi, hehe, talaga, super lakas ko na nun. Pagkaalis ni na Igor at ng iba pa, kumalat sa buong sekta ang balita tungkol sa isang 4th grade medium rank alchemist. Marami sa mga alchemist ng sekta ang bumisita kay Severn ng hapon na iyon, at mainit niya silang tinanggap. Pagsapit ng gabi, nakatulog ng mahimbing si Severn. Kinabukasan ng umaga, handa na sana si Severn na mag-enjoy ng tahimik na umaga sa bakuran nang biglang dumating si Woolrich para makipagkita sa kanya. Good morning! Masayang bati ni Sheila kay Woolrich. Ngumiti si Woolrich at nagtanong, kumusta ang pag-a-adjust ninyo dito? Hindi ito kasing lively ng malalaking syudad, sa tingin ko. Ngumiti si Severn at sumagot, bilang mga practitioner, mas pinahahalagahan namin ang pagkakataong mapaunlad ang aming kakayahan. Malaki ang naitutulong ng katahimikan at mayamang spiritual energy dito. Ayos na ayos kami. Tumango si Woolrich. Mabuti naman at nakaka-adjust kayo ng maayos. Pagkatapos ay tiningnan niya si Severn ng seryoso. Pwede mo ba akong samahan maglakad-lakad sandali? May kailangan akong pag-usapan sayo. Pumayag si Severn at iniwan nila ang bakuran. Di nagtagal, nakarating sila sa isang gusaling parang palasyo kung saan nakatira si Woolrich. Pumasok sila sa bakuran, at nakita ni Severn ang isang babaeng nakadamit asul na tumutugtog ng piano. Mukha siyang diwata at may kakaibang dating na parang mula sa ibang mundo. Pero kahit ganoon, may bahagyang lungkot sa kanyang walang ekspresyon na mukha, na lalo pang nagdagdag sa kanyang misteryosong alindog. Sa kabila ng malungkot na aura, hindi maiwasang maakit si Severn sa kanya. Dad, tawag ng babae nang makita si Woolrich. Ngumiti si Woolrich at nagtanong, kamusta ka Gilda? May pagbabago ba sa kondisyon mo? Mapait na ngumiti si Gilda at nagsabi, wala talagang pagbabago. Lalo pang ang lumalala. 3 beses akong nahimatay kahapon. Buti na lang at lagi akong sinasamahan ng mga babae. Tinulungan nila ako agad nang makita nilang lumalala ang pakiramdam ko. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1655. Naintindihan ni Severn ang sitwasyon matapos marinig ang usapan. May sakit ba si Gilda? Tanong niya sa sarili. Kahit ngumiti si Gilda nang makita si Woolrich, napansin ni Severn na pilit ang ngiting iyon. Halatang ginagawa niya iyon para hindi masyadong mag-alala ang ama niya. Bago pa makapagsalita si Woolrich, nagsalita na si Gilda. Pero naka-move on na ako, Dad. Lahat ng tao mamamatay din naman. Kung hindi ako magagamot, ayos lang. May sakit ka ba? Napakunot-noo si Severn at maingat na tiningnan ang katawan ni Gilda. Pagkatapos niyang subukan tukuyin ang problema, lalo lang siyang naguluhan dahil mukha namang ganap na malusog si Gilda. Kulang ang kaalaman niya sa medisina para makita kung ano ang tunay na karamdaman nito, pero imposibleng walang dahilan kung bakit siya 3 beses na nahimatay sa isang araw. Kaya lalo siyang nag-isip. Sino ito?
Tanong ni Gilda, na gustong ilihis ang usapan mula sa kanyang kalagayan. Tumingin siya kay Severin. Ngumiti si Woolrich at ipinakilala si Severin. Ito ang disipulo ng senior ko, si Severin. Nabanggit ko na siya sa'yo dati. Mas mataas ang tingin ni Gilda kay Severin matapos marinig iyon. Ang senior mo ay napakataas ng talento sa attainment, kaya tiyak nakahanga-hanga ka rin bilang disipulo niya. Mapagpakumbabang sagot ni Severin. Masyado po kayong mabait, Miss Gilda. Swerte lang po ako na natanggap ako bilang alagad ng aking master, at dahil sa tulong niya kaya ako nagkaroon ng pagkakataong makapasok sa Sky Blue Sect at maging miyembro nito. Tumawa si Woolrich. Hindi mo na kailangan maging mahiyain, Severin. Isa ka na sa amin, hindi bilang miyembro lang, kundi bilang elder. Ngumiti si Gilda at sinabi kay Severin, napaka-modest mo naman. Malamang mataas ang attainment mo kung elder ka kaagad pagpasok mo pa lang. Ipinaliwanag ni Woolrich, siya ay 4th grade low-rank alchemist, at sapat na iyon para maging elder ng sekta. Kahit hindi pa niya naaabot ang kinakailangang antas sa attainment, konting panahon na lang iyon. Kahanga-hanga ang kanyang talento. 4th grade low-rank. Nakakagulat iyon. Madalas abala ang mga alchemist ng sekta kaya kulang sila sa oras para sa attainment. Yan ang downside ng pagiging alchemist, wika ni Gilda na medyo nabigla. Hindi nila alam na si Severin ay nasa 4th grade medium rank na, pero pinili niyang hindi na itama ang akala nila. Napakataas ng attainment mo, Miss Gilda. Level 9 Saint ka na, konting push na lang at maabot mo na ang level 1 Royal Saint. Dahil si Severin ay alagad ng kilalang master, hindi na nagtaka si Gilda na kaya nitong i-assess ang attainment niya ng tama. Ngumiti siya, hehe, madalas nga akong himatayin, minsan nga halos makoma pa. Ano pang silbi ng pagiging Royal Saint kung may posibilidad naman na bigla akong matamba at hindi na magising? Nakakatawa kung sa gitna ng laban ay mahimatay lang ako at mamatay ng ganoon. Napakunot noo si Severin at nagmungkahing, may kaalaman ako sa medisina, pero hindi ko matutukoy ng eksakto ang sakit mo hanggat hindi kita nasusuri ng mabuti. Gusto mo bang kunin ko ang pulso mo para ma-assess ang kondisyon mo? Baka may paraan akong pampagaling. Ngunit itinanggi ni Woolrich ang ideya. Masyado akong nagpapasalamat na handa kang gumawa ng mabuting hakbang, pero alam ko ang kalikasan ng karamdaman ni Gilda. Walang makakagamot dito, hindi mo na kailangang magsumikap para suriin siya. Kumpiyansa ako na siya ay nakakaranas lamang ng paminsang pagkawala ng malay, at hindi ito magiging sapat na malala para maging fatal. Naiintindihan ko, sagot ni Severin na nakakunot ang noo. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang tinanggihan ni Woolrich ang kanyang alok nang hindi man lang nabigyan ng pagkakataon na tumulong. Gayunpaman, hindi yun mukhang kakaiba kung isa sa alang-alang ang mga nabigong pagtatangka ng maraming eksperto sa Sky Blue Sect. Kung sila ay nabigo, marahil wala ring gaanong magagawa si Severin. Mas matanda ka ng kaunti kay Severin, pero tawagin mo na lang siyang Severin. Isa na siya sa atin, kaya sana makasama mo siya ng mas madalas sa hinaharap. Maganda para sa inyong dalawa na mag-usap at maglakad-lakad, mungkahi ni Woolrich na may mainit na ngiti. Naiintindihan ko, pumayag si Gilda nang may matamis at kaakit-akit na ngiti. Sumama ka sa akin, Severin. Dadalhin kita sa Treasure Pavilion, inanyayahan siya ni Woolrich. Tumango si Severin at lumipad kasama si Woolrich. Ngunit nagulat siya nang biglang nagbago ng direksyon si Woolrich sa kalagitnaan ng paglipad at dinala siya sa ibang pavilion sa gilid ng bangin. Hindi ba nasa kabilang direksyon ang Treasure Pavilion? Tanong ni Severin. Ngumiti ng mapait si Woolrich at inamin, akala mo ba talagang gusto kitang dalhin sa Treasure Pavilion? Sinabi ko lang iyon para lituhin si Gilda. Naintindihan ni Severin na gusto ni Woolrich na makausap siya ng pribado tungkol sa mga bagay na mas mainam na hindi marinig ni Gilda. Pagkatapos ng kaunting pag-iisip, nagmungkahing si Severin, bakit hindi mo ako pinayagang tumulong? Medyo maayos ang kaalaman ko sa medisina, at maaaring may tsansa akong magtagumpay. Umupo si Woolrich sa isang batong upuan sa malapit. Sa halip na direktang sagutin ang alok ni Severin, nagtanong siya ng isang hindi inaasahang katanungan, ano ang opinyon mo tungkol sa anak kong babae? Nagulat si Severin, hindi niya inaasahan ang tanong na iyon.
Pagkatapos ng maikling paghinto, sumagot siya, kamangha-mangha siya. Ang maabot ang level 9 saint sa murang edad ay isang karangalan, at tiyak na makakagawa rin siya ng breakthrough sa level 1 royal saint sa tamang panahon. Pinupuri ko ang kanyang talento. Hindi iyon ang tanong ko, paglilinaw ni Woolrich. Nilinaw niya ang lalamunan bago magtanong muli, ano ang opinyon mo sa kanyang hitsura? Nakakabighani ba siya? Siya ba ang tipo mo? Halos mabulunan si Severin. Ito ang unang beses niyang makilala si Gilda, at hindi siya makapaniwala na tinatanong na agad siya ni Woolrich kung tipo ba niya ito. Iniisip niya sa sarili, gusto ba ni Woolrich na ipagkasundo kami ni Gilda pagkatapos ng maikling pagpapakilala? Bagamat kinikilala niya ang kagandahan ni Gilda, pakiramdam niya'y maaga pa para pag-usapan ang romantikong interes dahil kakakilala pa lang nila. Sumagot siya ng medyo awkward, napakaganda niya, at kakaiba ang kanyang ganda. Siguradong sinumang binata na makakita sa kanya ay mahuhulog ang loob. Ngunit patuloy siyang tiningnan ni Woolrich at nagtanong, hindi ko hinahanap ang politikal na tamang sagot. Gusto ko ang opinyon mo. Nakakabighani ba siya sa'yo? Nahihiya si Severin at sinubukang ilihis ang tingin. Oo, nakabighani siya. Sino ba naman ang hindi? Pero kakakilala ko lang sa kanya. Parang hindi pa tamang panahon para itanong mo yon. Ipinaliwanag ni Woolrich, basta nakikita mong maganda siya, hindi mahalaga kung tama ang tanong. Wala akong panahon para magpaligoy-ligoy. May kailangan akong tulong mo. Nagulat si Severin sandali. Ano ang maaari kong maitulong? Ano pa ang hindi kaya ng isang taong mataas ang attainment na tulad mo? May kinalaman ba ito sa Black Tower? Umiling si Woolrich at sumagot, may kakaibang negative energy constitution ang anak ko na tinatawag na Ice Blood Constitution. Siguradong narinig mo na iyon dati. Nagulat si Severin. Hindi ko akalaing may mga taong may ganitong constitution. Alam niya na may mga tao na may natatanging constitution, ngunit napakabihira nito. Halimbawa, ang katawan niya ay may matinding positive energy constitution na tinatawag na Sun Heart Constitution. Ngunit ang Ice Blood Constitution ay mas bihira pa, halos parang alamat lang. Pagkatapos ng sandaling paghinto, nagpatuloy si Severin, sinabi ng master ko na ang mga may Ice Blood Constitution ay mababa ang temperatura ng katawan. May mga kaso pa na nagkakaroon ng yelo sa katawan habang natutulog sa gabi. Ang may ganitong constitution ay kamangha-mangha sa talento, na tila pabor sila sa kapangyarihan. Pero ang constitution na ito ay napakabihira at sumpa. Kadalasan, hindi nabubuhay ang mga apektado lampas sa 30 taon at madalas nahuhulog sa eternal coma. Napahinto si Severin at nag-isip bago nagpatuloy, gayunpaman, hindi ako tinuruan ng master ko kung paano gamutin ang ganitong kondisyon. Tiyak kong sinabi lang niya na umiiral ito. Napabuntong hininga si Woolrich at sinabi kay Severin, may paraan para gamutin ito, pero kakaunti lang ang nakakaalam. Ako at ang Great Elder lang ang nakakaalam. Hindi marami ang may Ice Blood Constitution kaya hindi namin sinabi ang totoo kay Gilda. Hindi pa rin niya alam ang sakit niya. Ang dalas ng kanyang mga koma ay tumaas mula 1 beses sa 1 buwan, hanggang 1 beses sa 10 araw, at pagkatapos 1 beses sa 1 araw, at tulad ng narinig mo, 3 beses sa 1 araw. Huminto sandali si Woolrich bago nagpatuloy, ang tagal ng bawat koma ay tumatagal din. Natatakot siya na baka hindi na siya magising balang araw. Ngunit isa siyang mabuting anak na tinatago ang kanyang panghihinas sa mga pilit ng ngiti tuwing bumibisita ako sa kanya. Tumalon ang puso ni Severin nang marinig iyon. Kaya ang ibig mong sabihin ay alam mo kung paano gamutin ito at kailangan mo ang tulong ko para maisakatuparan ito. Kung ganun, ipaalam mo lang kung ano ang maaari kong gawin para makatulong. Handang-handa akong gawin ang lahat para sa kanya, kahit pa kailangan kong lamusong sa dagat ng apoy. Tumango si Woolrich na may kagalakan. Alam mo na ang mga may Ice Blood Constitution ay hindi nabubuhay lampas sa 30 taon. Sa ika-30 kaarawan nila, magtatapos ang kanilang buhay. Sa puntong iyon, ang kanilang katawan ay ganap na magbabago mula sa loob palabas, at magiging isang ice sculpture na hindi na magigising. Si Gilda ay kaunti pa lang lampas sa 29 na taon, kaya pakiusap, tulungan mo akong iligtas ang aking anak. Ayokong mawala siya.
Pagkatapos ng sandaling katahimikan, tumingin si Woolrich kay Severin ng taimtim at nagsusumamo, "Pakiusap, Severin." Agad na sumagot si Severin, "Para sa akin, parang pamilya na tayo, at labis mo na akong pinakitaan ng kabutihan. Hindi mo na kailangan pang magsumamo. Nangangako akong tutulong sa abot ng aking makakaya. Sabihin mo lang, ano ang kailangan kong gawin?" Ibinunyag ni Woolrich, ang Ice Blood Constitution ay nagkakaroon ng epekto tuwing ika-5 araw ng Agosto bawat taon. Mas banayad ito sa gabi na walang buwan, pero mas malala kapag maliwanag ang buwan. Sa panahong iyon, nagiging sobrang malamig ang katawan ni Gilda at palagi siyang nawawalan ng malay. Kinakailangan ng paggamot ng isang taong may malakas na Sun Heart Constitution na makisalamuha sa kanya sa gabing iyon. Sa pagkuha ng kanyang pagka-inosente, magkakaroon ng neutralisasyon ang parehong constitution at maibabalik sa normal ang katawan ni Gilda. Titiyakin ito na mabubuhay siya lampas sa 30 taon. Nanahimik si Severin sa mga sinabi ni Woolrich. Naiintindihan niya na iyon ang dahilan kung bakit hindi siya pinayagang suriin ang pulso ni Gilda kanina. Nag-aalala si Woolrich na baka isiwalat ni Severin ang kondisyon ng kanyang anak o baka malaman ang paraan ng paggamot. Matapos ang kaunting pagkalito, nagsalita si Severin, "Kaya iyon ang dahilan kung bakit tinanong mo ako kung nakakabighani ba siya sa akin. Ngayon ay malinaw na, may dahilan kung bakit ipinilit mong dumating ako bago ang ika-5 ng Agosto. Nag-aalala ka na baka mamis ang pinakamainam na panahon para gamutin siya." Pinagtibay ni Woolrich, "Oo, ito lang ang aming pagkakataon. Kapag na-miss ito, magiging walang silbi ang anumang susunod na pagtatangka sa paggamot. Ito lang ang paraan na matyaga naming natuklasan mula sa isang sinaunang teksto kasama ang Great Elder." Pinag-isipan ni Severin ang mungkahi sandali bago ipahayag ang kanyang saloobin, "Wala akong problema sa ganitong paraan, pero nag-aalangan akong kunin ang virginity ni Gilda sa ganitong paraan. Sa tingin ko, mas mabuting ipaalam mo sa kanya ang sitwasyon. Karapatan niyang malaman." Umiling si Woolrich at sumagot, "Kilala ko ang kanyang ugali. Tatanggi siya kung sasabihin ko. Malaki ang pagpapahalaga niya sa kanyang virginity." Pagkatapos mag-isip sandali, nagmungkahi si Severin ng alternatibo, "May 4 na araw pa. Bakit hindi mo muna tanungin kung handa siyang pakasalan ako? Maaari nating ipagdaos ang kasal sa araw na iyon at ako ang magiging responsable sa kanya. Maaaring tila mabilis ito, pero mabuti ring alam niya ang sitwasyon." Napabuntong hininga si Woolrich at sumagot, "Imposible na sumama siya sa iyo sa loob sa 4 na araw, at duda ako na papayag siyang pakasalan ka. Ang tanging opsyon ay kunin ang virginity niya sa gabing iyon nang hindi niya alam, kung hindi baka subukan niyang patayin ka kung malaman ang katotohanan. Kapag natapos na ang lahat, sasabihin ko sa kanya na may isang taong may Sun Heart Constitution ang nagpagaling sa kanya. Huwag kang mag-alala, hindi ko ipagsasabi kung sino ito kahit tanungin niya. Maaaring tingnan ito bilang isang hindi inaasahang gabi ng intimacy." Pagkatapos pag-isipan, sinabi ni Severin, "Susubukan kong makuha ang kanyang damdamin sa hinaharap matapos maging una akong nakasama niya. Ako ang magiging responsable sa kanya." Tumingin si Woolrich kay Severin bigla at sinabi, "Nakikita ko na responsable ka, Severin, at natutuwa akong handa kang akuin ang responsibilidad para kay Gilda." Pagkatapos ng sandaling katahimikan, nagpatuloy si Woolrich, "Sana ay magkasama kayong dalawa balang araw, pero takot akong mangyari iyon, at hindi ganoon kadali. Makamit ang kanyang puso sa maikling panahon ay napakahirap, lalo na't siya ay nakatakda na at minamahal ang isang batang henyo ng labis. Gayunpaman, ikaw lang ang makapagliligtas kay Gilda." Tumango si Severin at sa wakas ay naunawaan ang lahat. "Naiintindihan ko, hindi ka taka-taka na tinatago mo ang iyong plano. Hindi siya papayag dahil siya ay umiibig sa iba, pero ikaw, bilang kanyang ama, ay hindi maaaring manood na walang ginagawa habang nakikita ang panganib sa iyong anak." Napabuntong hininga si Woolrich, "Naiintindihan mo ba ngayon ang aking suliranin? Wala akong ibang opsyon. Walang magulang ang mananahimik at hindi kikilos kung alam nilang may paraan upang iligtas ang buhay ng kanilang anak. Bukod dito, marami sa mga kalalakihan at kababaihan ngayon ang hindi nagtatangkang iligtas ang kanilang sarili bago ang kasal.
Naniniwala ako na hindi mangangialam ang kanyang fiancé kung tunay niyang mahal ang kanyang magiging asawa. Naiintindihan ko, at pumapayag akong tulungan ka. Magkita tayo muli sa ika-5 araw ng Agosto, sabi ni Severin na tumango. Nagpayo si Woolrich, gamitin ang mga susunod na araw para magpahinga at magayos ng ilang mga pil. Huwag lang masyadong malunod sa iyong attainment na makalimutan ang oras. Sa huli, binigyang diin ni Woolrich kay Severin, tandaan, sa anumang sitwasyon, huwag mong ipagsabi ang anumang ito kay Gilda. Nangako si Severin, pangako, panatilihin kong lihim ito. Sa pamamagitan, ang fiancé ni Gilda ay tiyak na napakahusay na tao. Ipinaliwanag ni Woolrich, isa siyang henyo mula sa isa sa pinakamakapangyarihang first-tier sects, at anak siya ng leader ng sekta. Bagamat 30 taong gulang pa lamang siya, naabot na niya ang level 5 Royal Saint. Inaasahan siyang maging susunod na leader ng Horizon Sect. Nagulat si Severin sa revelasyong ito. Talagang pambihira ang fiancé ni Gilda kung naabot niya ang ganitong mataas na antas sa murang edad. Pagkatapos ng sandaling pag-iisip, dagdag ni Woolrich, at halos nakalimutan ko pang sabihin sa iyo ang isang napakahalagang bagay. Ginanap ang tanong ni Severin, gaano kahalaga ang napakahalaga? Sagot ni Woolrich, mas mahalaga kaysa sa maiisip mo. Sinasabi ko ito dahil magdudulot ito ng malaking pagkakataon para sa iyo. Naiintriga si Severin, isang pagkakataon. Sumagot si Woolrich, oo. Ayon sa sinaunang teksto, kapag ang isang taong may Sun Heart Constitution at isang may Ice Blood Constitution ay unang nagkaroon ng pisikal na intimacy, pareho silang makakatanggap ng pagpapala mula sa nakapaligid na enerhiya. Ang kanilang antas ng attainment ay tataas ng husto. Ang babae ay agad makakagawa ng breakthrough sa attainment, habang ang enerhiya ay patuloy na dumadaloy sa katawan ng lalaki. Ang enerhiya na ito ay maaaring gamitin para sa mabilis na breakthrough o itabi bilang energy sphere. Maaari mong piliin na gamitin ang nakalap na enerhiya para sa mabilisang breakthrough sa hinaharap. Nagtanong si Severin, energy sphere. Ano ang kailangan kong gawin para makalikha nito? Kabanata 1660. Napuno ng kasab-ika ng puso ni Severin. Inaasahan niya ito, ngunit hindi niya tatanggihan ang anumang potensyal na benepisyo sa kanyang pagsisikap na iligtas si Gilda. Nagpatuloy si Woolrich, maraming tao ang pinipiling makakuha agad ng breakthrough, ngunit hindi mo dapat gawin iyon. Kung aabanti ka sa pagiging Royal Saint, hindi ka makakapasok sa Paradise Secret Realm. Kaya dapat mong itabi ito sa isang energy sphere sa core ng iyong enerhiya. Kapag nasa loob ka ng Paradise Secret Realm, maaari kang gumawa ng ligtas na breakthrough. Tataas ang iyong antas ng attainment habang naroon, at hindi ka makalalabas hanggang sa magsara ang realm. Ngumiti si Severin at sumagot, hindi naman mataas ang aking inaasahan. Masaya na ako kung mapataas ko lang ng isang antas ang aking attainment, ngunit alam nating lahat na mahirap ito kapag narating mo na ang ganitong antas. Pagkatapos ay sinabi ni Woolrich, wala sa atin ang makapagsasabi kung gaano kalaki ang magiging pag-unlad nito para sa iyo at kay Gilda. Sinasabi ng sinaunang teksto na magkakaroon ng malaking boost sa attainment, ngunit ang eksaktong lawak nito ay depende sa inyong dalawa. Ngumiti si Severin ng may halong panghihinayang at ipinahayag ang kanyang alalahanin. Pero hindi ko pa alam kung paano lumikha ng energy sphere sa loob ng aking katawan, o kung paano dapat itago ang enerhiya nang hindi ito na-absorb. Pinawi ni Woolrich ang kanyang pag-aalala, madali lang ito. Kakailanganin mong gamitin ang isang tiyak na teknik para kontrolin ang enerhiya kapag dumaloy ito, tinitiyak na patuloy itong umiikot sa loob ng iyong energy core. Bubuo ito ng umiikot na vortex na sa huli ay mananatili sa iyong katawan. Nagtanong pa si Severin, ibig bang sabihin nito ay patuloy itong iikot ng mag-isa nang hindi na-absorb? Oo, ang enerhiyang makukuha sa ganitong paraan ay kaunti ang pagkakaiba dahil ito ay mula sa pagpapala ng paligid matapos ang pisikal na intimacy. Iba ito sa enerhiyang nakukuha mo sa iyong pagsasanay, paliwanag ni Woolrich habang tumatango. Pinag-isipan ni Severin ang mga tagubilin bago muling nagtanong, ano ang dapat kong gawin kung gusto kong i-absorb ang enerhiya? Gamitin lang ang iyong mental na kapangyarihan upang baligtarin ang pag-ikot ng vortex.
Automatikong madidisperse ang enerhiya at maaari mo na itong i-absorb gamit ang iyong kakayahan. Napabuntong hininga si Severin ng may ginhawa, mukhang simple lang. Sana kaya kung gawin ito. Kailangan mo, kung hindi tataas agad ang iyong attainment sa Royal Saint. Kung mangyari iyon, hindi kita papayagang pumasok sa Paradise Secret Realm. Iwasang itaas ang iyong attainment mula ngayon, para lang maging ligtas, sabi ni Woolrich habang tinapik niya sa balikat si Severin. Ngumiti si Severin na walang magawa at sinabi, sige. Sa halip na ituon ang pansin sa aking attainment, gugugulin ko ang panahong ito sa paggawa ng mas maraming pil para mapahusay ang aking kakayahan sa alchemy.